Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Hesukristo upang tumubos sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipon-punan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangka. Nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan naman nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon, sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at tiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakita, at makinig man ng makinig, ay hindi makaunawa. Kung gayon, marahil sila'y magbabalik, o kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos, at patatawarin naman sila. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso,
kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng 3 linggo sa karaniwang panahon. Mahaba-haba ang ating ebanghelyo sa umagang ito, pero ang tanong, mahaba man o maikli, ano ba ang naaalala natin lagi kapag pinapahayag ang salita ng Diyos? Gaano ba tayo ka-attentive kapag nagsisimba tayo? Kasi ngayong linggo to, pinaalalahanan tayo ng kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. Dahil diyan matatagpuan ang mga salita ng Diyos, salitang bumubuhay, salitang nagbibigay ng buhay. Pero ano ba yung disposition natin lagi? O kaya naman ay yung ating pag-uugali kapag nagsisimba? Sa dito, binibigyan diin ang kahalagahan ng pakikinig. Sabihin nyo nga po, pakikinig. Pinakikinggan ba talaga natin si Jesus? O sa dami ng gusto nating sabihin, sa dami ng gusto nating idasal, hindi na natin talaga napapakinggan si Jesus? Halimbawa po, ngayon, kasi sabi ni Jesus, ang may pandinig, makinig. Ang may pandinig, makinig. At ang marunong makinig, ang nakikinig, pinagpapala. Hindi tayo basta lang maiiwan o kaya naniniwala na tungkol sa mga swerte-swerte. Ang dami nating gustong gawin para lamang sa akala kasi natin, siswertehin tayo, kapag sinwerte tayo, yayaman tayo. Paano gagawin natin? Sinabi na nga ni Jesus, ang may pandinig, makinig. Pinaalalahanan din naman tayo, maraming mga nagsisimba, nandito nga, nakatitig naman, nakatingin naman, pero walang pumapasok sa isip. Pagbibilangin natin, nakailang taon na ba tayo, ilang araw na ba tayong nagsisimba? Pero ano ang naiiwan sa ating mga isipan na dapat nating ginagamit sa pang-araw-araw na buhay? Mayroon ba tayong pinakinggan? Sa mga magulang dito, sinabi sa atin noon, talagang kapag nakinig ka sa payo ng mga magulang, magiging maayos ang buhay mo. So, kaya magulo ang buhay natin, kaya hindi tayo guminha-ginhawa dahil ayaw nating makinig. Napakinggan naman natin, ayaw lang nating gawin. Napakinggan naman natin, ayaw lang nating isabuhay. Kaya muli, sa ngayon, hindi ko alam kung ilan sa mga Katoliko ang makikiuso sa mga paniniwala na kailangan magsuot tayo ng bracelet, magsuot tayo ng mga kulay, magsuot tayo ng, o ano pa bang mga ginagawa ngayong Chinese New Year. Kasi gusto natin suwertihin. Ulitin nga po, ibinigay na ni Jesus yung biyaya na pwede natin magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero gaya ng sabi niya, pwede yang nakawin ng demonyo. At kapag hindi natin isinapuso ang mga salita ng Diyos,
Wala lang. Pag sa loob lang ng simbahan, mabait tayo, pero mamaya, paglabas ng simbahan, balik na naman tayo sa ating ugali. Ganun yung pinapaunawa sa atin. Anong uri ng nakikinig tayo? Anong uri ng taong anong uri ng taong nakikinig sa Kanya? Sana mapagnilayan din natin mabuti at nawa mabalikan natin ano ba ang mga aral na naibigay na sa atin ni Jesus na kailangan lang natin sa puso. Nang sa ganon, tayo po ay mamunga, magkabunga, at mas guminhawa ang ating buhay. Amen.